Yo, what's up? Magandang araw mga kababayan. Masayang masaya po tayo ngayon dahil sa wakas final na po yung impeachment na matagal nang niluluto ng ating mga mambabatas laban kay Sara Duterte. So tingin ko na isahan si Sara Duterte ni Bongbong Marcos, no. So kunwari pinauna niya na tutol siya sa impeachment. Pero tingin ko plano niya lahat yun na kunwari ay hindi niya alam na ilalabas yung link, pero alam niya talaga na ilalabas ni Tunying yung link dahil alam niya naman na si Tunying ay parang kampi sa mga Duterte. So alam niya na mangyayari yun na ilalabas niya. So parang sinadya niya na alam niya sa sarili niya na ilalabas yung link ni Tunying. Kaya parang ang dating sa mga Pilipino ay kunwari ayaw niyang ilabas kasi sikreto nga Pero kung tutuusin, kasama na yun sa plano niya dahil alam niya na hindi mapagkakatiwalaan si Tunying. So parang playing safe yung ating Pangulo. Maganda yun kasi kumbaga pinaunahan niya na sinabi na tutol sa impeach Pero deep inside, nilalakad niya na pala ilalim yung impeachment. So maganda yan, magandang tactics ni Pangulong Marcos. So inaamin ko rin nung una ako na disappoint ako sa sinabi niya na siya ang unang tumututol sa impeachment, pero hindi natin alam na may plano pala siya, no. Para sa akin na nabuhayan ulit ako kasi bilang Pilipino, masakit talaga isipin kung hindi niya ipapatupad yung batas sa kabila ng masasakit na salita na binabato sa kanya ni Sara. Kumbaga foul na kasi yun yung pagbabanta. Yun yung pinakagrabe na yun dahil talagang ano na yun hindi na biro yun dahil may kakayanan talaga siya na gawin yun dahil vice president siya Buti sana kung mga normal na tao lang magsabi nun, hindi maniniwala si Bongbong. Kaya lang may kapasidad si BP Sara na gawin yun. So isang threat din yun kay Bongbong Marcos, no. Mangyari man yun sa hindi, talo si Bongbong Marcos kasi pag halimbawa mamatay si Sara, nagbitaw na agad si Sara na si Bongbong pagbibintangan. No, so kumbaga kahit nasabihin natin na hindi si Bongbong, ay lalabas agad sa isip ng mga tao at mga mambabatas na baka nga si Bongbong kasi nagbitaw na si Sara Kung sakali man na may mangyaring hindi maganda kay Sara di ba? So disadvantage yun kay Bongbong. Pero sa tutuusin, dun sa banta ni Sara ay dihado siya doon kasi kumbaga yung banta niya, pag may nangyari kay Bongbong, automatic siya ang responsible kasi dinirect niya na yung pangalan ni Bongbong na ipapapatay niya Pero pag may nangyari kay Sara, hindi niya pwedeng pagbintangan si Bongbong. Bakit? Dahil hindi naman siya pinagbantaan ni Bongbong At saka siya lang naman ay may sabi na si Bongbong ang pagbibintangan kapag may nangyari sa kanya. Pero sa totoong buhay, pwedeng may mangyari kay BP Sara nang hindi si Bongbong ay may gawa. Dahil marami na rin kasing pinatay yung pamilya nila, hindi lang naman mga normal na tao yung pinatay, talagang mga politiko din. So hindi tayo magtataka kung isang araw may mangyari sa kanya, di ba? So hindi na natin pagtatakan yun dahil posible talagang mangyari yun. Kaya dihado siya dun sa binitawan niya salita. So ngayon, yung mga salitang binitawan nila, yun ang ginawang ebidensya ng mga ibang politiko na kumakampi sa ating gobyerno, no. So maganda 'yan. Akala ko talaga hindi na sila gagawa ng aksyon o ng kilos. So bilang Pilipino dito sa Saudi Arabia, ako'y nagbalik loob ulit yung tiwala ko kay Bongbong. Dati na sana na paalis na sana kasi nga sobrang bait niya, hindi siya nag-file Pero ngayon dahil na meron silang ginawang hakbang, so thumbs up ako. Bumalik ulit yung tiwala kay Bongbong. Okay, maraming salamat. OFW from Saudi Arabia.